the ointment of the apothecary to send forth a stinking savor, so that a little folly him that is in reputation for wisdom and honor. A wise man's heart is at his right man, and a fool's heart at his yes. Yea, also, when wisdom faileth him, when he that is a fool walketh by the way, his wisdom faileth him, and he saith to every one that he is a fool. If the spirit of the ruler rise up against thee, leave not thy place, for yielding pacify the great offenses. There is a evil which I have seen under the sun, as an error which proceedeth from the ruler. Holy is the great dignity, and the rich sit in low place. I have seen servants upon horses, and princes walking as servants upon the earth. He that giveth the page shall fall immediately, and whoso breaketh the hedge, a serpent shall bite him. Whoso removeth stones shall be hurt therewith, and he that leaveth wood shall be endangered thereby. If the iron be blunt, and he looketh with the edge, then must he put no more fire, but wisdom is profitable to direct. Surely the serpent will bite without enchantment, and the barber is no better. The words of a wise man's mouth are gracious, but the lips of a fool will swallow up himself. The beginning of the words of his mouth is foolishness, and the end of his talk is mischievousness, madness. A fool also is full of words. Man cannot tell what shall be, and what shall be after him. Who can tell him? The labor of the foolish wearieth every one of them, because he knoweth not how to go to the city. Woe to thee, O land, when thy king is a child, and thy princess eat in the morning. Blessed art thou, O land, when thy king is the son of nobles, and thy princess eat in the due season, for strength and not for drunkenness. By much slothfulness is the building decayed, and true idleness the hands of the house carpet chew. A feast is made for laughter, and wine maketh merry, but money answereth all things. Curse not the king, nor not in thy thought, and curse not the rich man with thy venture. For a bird of the air shall hear the voice, and that which hath wings shall tell the matter. Lord God, aming Ama, purihin ka, O Diyos, sa iyong kaligtasan na binibigay ng libre sa mga tao. Salamat po at ako at ang ibang mga kapatiran na nandito ngayon ay binigyan mo po ng buhay na walang hanggan. At ito ay hindi namin pinagsikapan o binayaran. Ito ay binigay mo sa pamagitan ng iyong anak na si Jesus. Salamat po sa wisdom ni Solomon na amin nabasa. At ngayon po, hinihingi po namin ang more wisdom. Tanggapin ang iyong mga salita, maintindihan, at lalo na po ngayon na we are giving honor to the women which you have given us in our lives. Salamat po sa mga kababaihan, salamat po sa mga nanay, salamat po sa araw na ito na kami ay nagsama-sama upang purihin ka, O Diyos. Ito po ang aming hinihingi at napalangin, pinapasalamatan sa pangalan ng iyong anak, si Kristo Jesus. Amen. Please be seated. And in our continuation of our study in the book of Luke, it so happens that this is about women also. After the burial of the Lord Jesus Christ, there were women who visited his grave. Kaya tama-tama rin po, no? I hope that God gives a gracious, blessed life to all mothers here. Please raise your hand, mothers. At mamaya po tayo ay magkakaroon ng little program para sa inyo. But since all mothers are women, and all women here are potential mothers, let's talk about women in general. The women, God has a great use for women. Marami po, blessed po ang pagiging babae. Hindi po binigyan na advantage lamang ang pagiging lalaki at ang babae ay baliwala. No, hindi po.
sa atin pong salita ng Diyos na binigay sa atin ay napakaraming gamit, napakaraming kadakilaan at blessing ang binibigay ng Panginoon sa mga babae. Sila po ay kagamit-gamit sa gawain sa kaharian ng Diyos. And a part of that blessing, we can see yung si Ruth, no? Si Ruth ay isang libro mismo dedicated in the Word of God kay Ruth. No? Sana po kilala nyo sino si Ruth. Siya po ay isa sa mga lola ng ating Panginoong Jesucristo, lola ni David, at in effect lola ng ating Panginoong Jesucristo. Ganon din naman si Esther, no? A blessed name. So yan mga magagandang pangalan ng mga daughters, no? Ruth, Esther. At si Esther ay naging isa sa mga asawa ng hari ng Persia. Si Persia ay nandito. So, siya po ay isa sa mga naging asawa at eventually naging queen at nailigtas niya ang buong bansang Israel. No? At ganun din naman si Abigail, no? Na naging asawa ni David, na iniligtas niya yung kanyang asawa at yung kanyang buong community, buong barangay sa destruction dahil sa kanyang wisdom. So ginamit ito, no? Si Ruth, si Esther, si Abigail, and also the Queen Mother Bathsheba. Ginamit din para si Solomon ang maluklok. At kung hindi dahil kay Bathsheba, ay si Adonijah na yung naging hari. So marami pa po. Mary, of course, is the most blessed of them all. Blessed art thou among women, because blessed is the fruit of thy womb. So, yan po ang in-honor natin ang mga nanay, ang mga babae, sapagkat sila rin naman ay malaki at matindi ang gamit by the decree of the Lord Jesus Christ. Ngayon, ginamit po si Mary, yung nanay ng ating Panginoon, para hindi matapon sa common grave ang Panginoong Jesucristo. Kasi po pag walang nag-claim na kamag-anak ng isang crucified na tao, ay inilatambak yan sa common grave. Maraming mga grave ng mga public, no? Walang nag-claim. So, dyan yan. Ano mangyayari kung napunta sa common grave ating Panginoon? Magkakaroon ng issue na sino ba talaga yung nag-rise again? Ang dami dyan na bangkay. So baka at saka may access ang lahat ng tao, hindi special yung pagkakasilyado niyan. Kaya magkakaroon ng issue ang mga hindi naniniwala sa resurrection ng ating Panginoon. Kaya malaki ang kagagawan, malaki ang use ni Mary na nandun siya during the time na ibinababa o patay na ang ating Panginoon. With all the other Marys. Meron tayong tinatawag na tatlong Maria sa Bible, no? Mary Magdalene, Mary the mother of John, and Mary the mother of our Lord. So, sila'y nandun to claim the body, and therefore, in this case, they also instrumental in the fulfillment of prophecy, because the prophecy is that he shall be buried with the rich. That was our last message last Friday. Ang Panginoon ay may hula 700 years before na siya ililibing kasama sa kayamanan. Although siya ay mahirap, karpentero, pero ililibing siya kasama ng mga mayayaman. At doon natupad nga yun dahil sa presensya ng mga babae during the time ng kamatayan at nung ililibing na ang ating Panginoon. Pero hindi po doon natapos ang participation ng mga babae. Pumunta po tayo sa Luke chapter 24, verse 1. Luke 24, verse 1. Tulungan niyo po yung mga bisita natin na tingnan kung nasaan ba yung Luke 24 na yan.
para lahat tayo ay magbabasa ng pare-pareho na verse. Andito po ang nakalagay, now upon the first day of the week. So this is Sunday. No? Yung iba po na mga nasanay na, akala nila ang first day of the week ay Monday. Hindi po. No? Yung iba po, pag sinisingil mo ng Lunes, Lunes, naniningil ka. Unang araw, sama yan. Hindi po unang araw ang Lunes. Linggo po ang unang araw. Kahit dito sa Arabic land, Yom al-Sabt or 7th day, Yom al-Ahad, first day. Ahad is one, first. No? Kaya Yom al-Ahad, Sunday yan. So, pareho tayo ng pinag-uusapan na first day of the week is Sunday. So, very early in the morning, the first day of the week, they, or the women, they came unto the sepulchre, bringing the spices which they had prepared, and certain others with them. Mga babae lahat ito. Walang lalaking kasama to. At sila ay nagkaroon ng preparation. Even before they came. No? God used women's diligence and attention to detail to bring forth the good on the earth and the blessing to all of us who are believers of the Lord Jesus Christ. This is because merong parang built-in attention to detail. Mas detalyado, meticuloso ang mga babae kaysa sa mga lalaki. No? Sa atin, pwede na yan. Pagtungkol sa mga ganyan, no? Pwede na. Hindi pwede. Kailangan dumaan ka doon sa tamang yung maganda na talaga tingnan, or lalo na ito, burial, no? Pagpapaalam sa isang mahal mo sa buhay. No? Parang yung mga ibang lalaki, balot mo lang ako sa kumot, tapos tapon mo ako sa ilog, okay na yan. Pare-pareho naman, magkikita naman tayo sa langit at may resurrection morning naman eh. Yung mga babae, hindi naman. Bigyan mo naman ng disente at ayos na yung maaalala ko siya ng maganda. Not really for everybody else, but for herself. No? Kontento siya at hindi siya tumatangis na baliwala man lang yung aking mahal sa buhay na pag ganun-ganun na lang. Okay, so those are women, and God used this diligence built in among the women and attention to details to bring forth good on the earth. They prepared spices. 3 araw po yan, 3 days and 3 nights. Wala silang magawa. It was in the middle of Sabbaths. No? Ang Panginoon namatay Wednesday. Thursday was a high day. So it was a Sabbath. So, binaba nila hurriedly na binalot at nilagay doon sa Joseph of Arimathea's grave. Tapos, tigil na sila, hindi sila pwedeng lumabas. Kasi Sabbath, violation. 3 araw, tumatangis ka, gusto mong pumunta, gusto mong ayusin. So, anong ginawa ng mga babae? They prepared spices. Habang nag-uusap, mahal na mahal kong Panginoon, siguro umiyak-iyak sila, pero yung katawan ng Panginoon nandun, hindi nila mapuntahan. So, they kept themselves busy. No? Inayos nila yung dadalhin sa Panginoon. Those 3 days na nandun lang sila sa bahay. Sabbath. Okay? Alam na nila, they accepted that Jesus is dead. Finish. Kumbaga sa Arabic, kalas. Wala na yan. Patay na. Meron tayong mga gusto sanang mangyari, pero wala na, tapos na. So, eto na, gawa na lang tayo. Paalam na tayo sa Kanya. Pag sinara yung bato, yun na. Tanggap nila. No? Minsan tayo hindi makamove on pag may namamatay, no? Sabi, hindi pa yan patay, babangon pa yan. Gigising yan. No? Iniisip natin na minsan ganun. Pero sila hindi. Nagpe-prepare na sila ng spices, embalming, and anointing. And this is to say goodbye to the Lord Jesus Christ. He is dead. And so they want him to give him a decent grave
to remember him. And they were not satisfied with the spices given by Nicodemus. Remember, nung binaba ni Joseph of Arimathea and Nicodemus and the women, ang Panginoon, they wrapped him with the spices, 70 pounds. May spices na nun eh. Kaya lang, hindi maayos na spices kasi nga, konting oras na lang. Alas 3 siya namatay eh. Kailangan before sundown, pasok na siya sa libingan. At tapos na, hindi ka na pwedeng kumilos, uwi ka na. Hindi ka na pwede, kailangan nasa loob ka na ng bahay mo kasi Sabat. Kaya isipin mo yun, ano? Between 3 to 5 or 3 to 6, before the sun went down, that is the time frame na ibinaba ang Panginoon, ibinalot ang Panginoon, hindi na nahugasan ng husto yan. No? There was a ritual bath given. Nililinis yung katawan. Hindi na yan. Binalot, nilagyan ng spices, pasok sa grave. Tapos na. Kaya, sabi ng mga babae, pwede yun eh. Kailangan ayusin natin. Kaya pagtapos ng Sabat, puntahan natin. Kaya very early. They came early. And while all were still sleeping, very early, while the sun is about to go up, mga babae, tara na. Ano na? Umaga na. Bago sumikat ang araw, tara. So, maglakaran na sila. Papunta doon sa grave, sa sepulcher. At sila ay grupo. May pagkakaisa sila. No, yung mga babae, pag nagkaisa yan, talagang may kalalagyan ka. No? So, nagkaisa sila. Tara! Siguro, delikado kung mag-isa ka lang. They were under the Roman rule. So, kailangan grupo sila. Hindi sila basta-basta rin mahaharas ng kung sino-sinong mga kalalakihan. And ito naman ang next move ng nangyari. God used their curiosity to look at the grave. Kasi una sabihin na, sino kaya magtatanggal ng bato? Pero pagdating nila, tanggal na yung bato. Kasi nung iniwan nila, nakasara yun. Pag bigat-bigat nun. So, sino nagtanggal ng bato? So, curious sila. Kaya pumasok sila sa loob. No? Basahin natin, sabi sa verse 2. And they found the stone rolled away from the sepulchre. And they entered in and found not the body of the Lord Jesus Christ. Now, there's a contention that women are more curious than men. Ito kaya yun? Women are more curious than men. Meron pong isang testimony na basa ko sa isang article na uso pa noon yung post office, yung mailman, naghahatid ng mail. No? Testimony po ito ni Mr. Mackin. Nasabi niya, I believe women are more curious than men. Why? Because when I go to a house, deliver the mail, and I search for a certain person, pag babae daw yung tumatanggap, 90% of the women, binubuksan yung sulat. Bago, hindi akin to. Pero pag lalaki daw yung tumatanggap, hindi yan amin. Solely agad. Hindi binubuksan. Kaya sabi niya, it is established in my mind that women are more curious than men. Yan. So, personal experience yan ng isang mailman. Ano? And I have a personal experience with a woman doon sa aming old church. No? Iniiwasan ko siya kasi pagka nakakatabi ko siya, ay Nilo, kamusta? Paano trabaho mo? Anong ginagawa niyo sa bahay? Si Luz, paano? May trabaho ba siya? Aalamin niya yung buong buhay mo. Kaya iwasan mo siya kasi i-expose mo, sasagot ka eh. No? Ngayon, ewan ko, kwento niya sa asawa niya yon or sa ano niya, ganun pala si Nilo, sabihin niya. So, pagka ganun ang kausap mo, medyo iwas. So, curious ang mga babae.
And I believe also it was the curiosity of Eve that led her to go to the tree na sinabi huwag kang kakain dyan no? So curious si Eve. Si Adan, hindi na siya na punta dun Okay? Pero meron din namang curious na lalaki. Curious din tayo in some other way, in some other things. Depende siguro sa kung ano yung pinagkaka-curious natin. Moses was curious when he saw a burning bush that was not consumed. Ang sabi niya, pupunta nga ako doon. Bakit ba? Bakit ba ganun yun? No? Kanina pa nasusunog pero hindi nauubos. Makapunta nga. And God used also Moses' curiosity to reveal to himself. So, may curiosity din ang mga lalaki. Pero ito, the women in the sepulcher were too curious. You know why? Because there was a 2,000-year-old stele, parang isang notice, found in Nazareth. And it contains a decree of Caesar against tomb robbing or body stealing. It was dated around 41 AD. And it required the death penalty for those who rob tombs. Now, if you were a man who knows this law, and you see an open grave, and you know that somebody was there, what would you do? Would you go inside and leave your prints there and risk risk imprisonment? Because if a soldier or a police suddenly came while you are inside, grave robber ka, ikaw ang kumuha, asaan? Mamamatay ka. Pero anong ginawa ng mga babae? They found the stone rolled away and they entered in. So it was too curious for their good. No? Hindi nila inisip, baka may pumunta sundalo rito. Tapos mapagbintangan tayo na tayo nagnakaw. So wag tayo pumasok. Wala They entered in. Hindi isa lang ang pumasok. Hindi yung isa papasok tapos pinipigil ng iba. No? Sila lahat pumasok. Bakit ba? Gusto kong makita saan ba ang Panginoon. No? Bukas Tingnan natin. No? So, isa pa, silyado yun Sealed yun ng Roman soldiers. May bantay yun for 3 days and 3 nights. May bantay before the earthquake. So, it was a potential crime scene. Kaya, hindi ka dapat basta-basta pupunta sa mga ganong lugar. Tapos gabi pa, medyo madilim pa, pupunta sila ron. So, you're up to no good, di ba, pagka madilim pa. Usually, ang mga magnanakaw, pumupunta yan. Pag ninakaw yung aming, doon sa Las Piñas, may ninakaw sa amin, alas 3 alas 4, yan, madilim pa. No? Pagka may araw na kasi, dami ng tao, mga tricycle dadaan. So, yung mga wala na halos tao, yun, doon sila pumupunta. Kaya, kung kayo ba, Sister Jean, kung ikaw ba nandun sa grave ng Panginoon, papasok ka kaya? Papasok ka. Kita mo na? Titingnan mo yung loob, no? See? Here's living proof that they are curious. Now, let's go to verse 4. And it came to pass, as they were much perplexed thereabout. So, nagtataka sila. Behold, 2 men stood by them in shining garments. And as they were afraid and bowed down their faces to the earth, they said unto them, Why seek ye the living among the dead? He is not here, but is risen. Remember how he spake unto you when he was yet in Galilee, saying, The Son of Man must be delivered into the hands of sinful men and be crucified, and the 3rd day rise again. And they remembered his words. Yung mga babae, biglang naalala, oo nga no. Kaya nga pala wala na siya rito. He rose again.
Wala na siya. Hindi na nga dapat natin talaga palang itutuloy ang paglilibing sa Kanya at pagdadala ng spices at pagtangis because He is risen according to the Scriptures and as He already prophesied to us. Natandaan bigla nila. Sabi nga pala ng Panginoon, pagkatas ng 3 araw, babangon siya muli mula sa mga patay. Pinaalala ng anghel. And what is this portion? God used the women to be the first witnesses of the resurrection. What a great privilege for women. Na sila yung unang witness. Hindi mga lalaki ang dinala ng Panginoon doon. Para malaman, unang-una. Ang inuna ng Panginoon, mga babae. So it is a privilege to be a woman on this aspect of the Lord's kingdom. At sila yung nakaalala na yung mga disciples nakalimutan eh. So they were still grieving. Pero after the revelation, they remembered the words of the Lord Jesus Christ. And it was also, sino ang sa kanino unang nagpakita ang Panginoon? Sa mga babae. Matthew 28, verse 8 to 10. Makikita po natin what happened. Nung sila'y paalis na at sasabihin, halika, punta tayo doon sa mga disciples. Sabihin natin, wala nang Panginoon dito. Sabihin natin, they were already excited with the announcement of the angels. And so they departed the sepulchre. And kumbaga, may nauunang umalis, may nahuhuli, at merong dalawa na silang dalawa lang, marami yung babae, no? Pero dalawa sa kanila ay nagpakita ang Panginoon sa kanya. Sa verse 8, and they departed quickly from the sepulchre with fear and great joy, and did run to bring his disciples word. And as they went to tell his disciples, behold, Jesus met them, saying, All hail! And they came and held him by the feet and worshiped him. Sipin niyo yun? What a privilege. After the resurrection, nakita mo ang Panginoon. Sa'yo nagpakita. Hindi sa mga disciples. Na close niya si John, si Peter, si James. The three inner circle of the Lord Jesus Christ, hindi sa kanila unang nagpakita ang Panginoon after resurrection. Doon sa babae, sa mga babae. Sila yung humawak sa paa ng Panginoon. What a privilege to worship Christ after the resurrection. And that is something na iisipin natin, ano? Bakit? Ba't sila? Because God has a purpose. God has a plan. And sometimes, ang plano ng Diyos ay hindi makuha ng plano ng tao or naiisip ng tao. It is always beyond our knowledge. My ways are not your ways. My thoughts are not your thoughts. My thoughts are higher. Hindi mo ma-explain. Hindi mo ina-expect yun ang gagawin ng Panginoon. Kaya po, ang purpose ng Panginoon, silang first witness is because yung women's word is less kahit noong panahon na yun. Ay mas mababang uri kaysa sa word ng isang lalaki. Ngayon, kung ang nangyari, lalaki yung first testimony. Sa mundo, mas binding yan. Sa legal term, mas binding yan. Pero, ginamit specifically ng Panginoon ang salita ng mga babae bago yung salita ng mga lalaki. So that, makita ng mundo na iba ang diskarte ng Diyos. Iba. At sasabihin niya, yung base things of this world,
yung mababang uri sa tao, ay yan ang gagamitin niya para i-confound or confuse or baliwalain ang wisdom of the world, the wise men of this world. Ganon dumiskarte ang Panginoon natin. Hindi siya umaayon sa standard ng mundo kasi iba ang standard ng Diyos. Kaya po mas maganda itong ginawa ng Panginoon na babae muna bago lalaki ang nagte-testimony na He is risen, He is alive, He is no more dead. He came out from the grave. And so this is another kind of aspect that God used the storytelling voice of the women to do good. Ginamit niya yung pagsasalita, excitement ng mga babae. Diba? Pagka merong something good that happened in a society, excitement, no? Yung excitement is parang mas alive, magsalita, magkwento yung mga babae. Talagang sabihin nila, alam mo ba nangyari? Naku, talaga naman. Sasabi nila. And it doesn't stop. It continues. And it repeats. Until you understand that what she is excited about. So, talagang, ididikdik sa'yo yan. He is risen. He is alive. And so I say to the women, even if you are not, believed, alam niyo ba nangyari? Yung unang sigwada ng kanilang testimony, anong sabi? When they returned to the sepulcher, verse 9, no? Punta tayo sa Luke ulit, balik tayo sa Luke, chapter 24, in verse 9. Sabi rito, and returned from the sepulchre and told all these things unto the 11 and to all the rest. So, bumalik na sila. It was Mary Magdalene and Joanna and Mary, the mother of James, and other women that were with them, which told these things unto the apostles. Ano sabi? And their words seemed to them as idle tales. Ano sabi ng, pambira naman itong mga babaeng ito, nagkakakwento na naman ng kung ano-ano. Naku, kayo maniwala dyan. Kung ano-ano lang nakita niyan. Hindi pinaniwalaan ng mga disciples. No? Yung mga disciples na nakatanggap ng instruction for 3 years, ako'y mamamatay pero ako'y mabubuhay muli. Nakalimutan nila yon. At nung natanggap nila yung news, na buhay na nga ang Panginoon, sinabi ng mga anghel, kung mag-iimbento na naman kayo maniniwala ba kami sa inyo? See? At ano pang ginawa ni Peter? Binerify pa. Then arose Peter and ran unto the sepulchre. Takbo siya sa sepulchre. Hindi niya sinabing, hey, hallelujah! Salamat at binalita niyo, okay. Sige, hintayin natin ang Panginoon dito. Hindi. Makapunta nga doon at malaman. May verification process pa. Kasi hindi nga sila naniwala And so, nakita ni Peter mismo na wala na nga ang Panginoon doon. So, I say to the women, even if you are not believed by people, keep on telling the truth that Jesus is alive. Even if you are not believed by people here in this place, tell them that Jesus died and was buried and He rose again after 3 days. Yan po ang mensahe natin. At maaaring mga tao sabihin na, tatawanan tayo. Sabihin, mali kayo. Sabihin na bago na ang istorya nyo. Or sasabihin ay, iba-iba tayo. Respetuhan na lang. Don't stop. Keep on telling the truth. God used women to tell the truth even if they were not believed. They were not ashamed to tell the truth. And so, it applies to all of us. But
Ito, mga babae, patuloy sila nagsalita. Patuloy sila na nag-testimony na ang Panginoon ay nabuhay na muli. Yan po ang sentro ng ating pananampalataya. Si Kristo ay buhay. Buhay si Kristo ay nabubuhay. Kasama ko at kaakbay sa makipot na daan. Buhay, dalay kaligtasan. Tanong mo'y bakit ko alam? Sa puso ko'y buhay. Jesus is alive. And I hope all of you experience this grace that Jesus is alive, not only outside your person, but inside your heart. Sana po lahat tayo ay may Kristo sa ating puso. Na-experience natin, nakikipag-usap sa atin, at pinaglilingkuran natin. Hindi lamang isang relihiyon, kundi isang persona. Isang tunay na tao, na Diyos, na nagkatawang tao, na makakausap mo, kaibigan mo, pinaglilingkuran mo, at pinagpapala ka, sinasagot ang iyong mga panalangin. Yan ang tunay na relasyon kay Kristo. Yan ang tunay na pananampalataya. Nararamdaman, tumatalab, totoo. Hindi sa salita lang, may epekto sa buhay mo. Tumayo po tayo. Sa ating pagtatapos, ang ating Panginoon nawa ay napuri sa nakaraang panahon ng